Nasa kwarto lang si Andrea at walang kinakausap kahit isa. Wala siyang ginagawa kundi ang umiyak na umiyak. Hindi niya alam kung kailan mawawala ang sakit ng kanyang nadarama. Nawalan siya ng anak at ngayon, ilang linggo na siya dito sa bahay nila pero kahit minsan ay hindi siya pinuntahan ni Cleo. Ang laking hibang niya. Siya umalis para lumayo dito pero sa bawat araw naman na dumaraan, lagi niyang inaantay na sunduin siya ni Cleo. Namimiss na niya ang asawa. Gusto niya ang pagsisihan at desisyong nagawa niya pero kapag naaalala niyang minabuntis itong iba, napipigil niya ang sarili. Nag-uumpisa na uli siyang magalit. Nagagalit siya dahil bakit kailangan siya lokohin at saktan ni Cleo. At mas nagagalit siya sa kanyang sarili dahil bakit hindi niya magawang kalimutan ito. Kailan ba titigil sa pagiging miserable ang buhay niya? Wala siyang inapakang tao. Kahit kailan, hindi siya namintas man lang ng kapwa niya. Pero bakit lubos ang paghihirap niya? Na pati ang anak niya ay kinuha sa kanya. Minsan gusto niyang tanungin ng taas kung bakit kailangan niyang pagdaanan lahat ng ito. Hindi siya nagkulang bilang isang tao. Sinusunod niya lahat ng pangaral ng lola niya, pero bakit? Gusto niyang sumigaw ng bakit. Kahit man lang sana ang anak niya ang iniwan sa kanya. Pero hindi. Hindi man lang niya nasilayan ang kanyang anak. Hindi man lang niya niyakap ito. Kahit konti, kahit sandali ay hindi siya binigyan ng pagkakataon. Gusto na lamang niya na mawala para mawala rin ang sakit sa puso niya. Pero hindi niya kaya. Kapag sinusubukan niyang inumin ang lahat ng gamot na nasa drawer niya ay hindi na niya magawa. Ate Andrea, mabilis niyang pinahid ang mga luha nang sumungaw sa kwarto niya si Liam. Bakit? Malat ang boses na tanong niya dito. Napabangon siya nang makita ang pamumutla at panik sa mukha ng kapatid. May nangyari ba? Si Kuya Cleo ate. Nasa ospital daw, critical daw. Anito na agad lumapit sa kanya na makita nito ang gulat sa mukha niya. Nanginginig ang kamay na napahawak si Andrea kay Liam. Asan ang kuya mo? Nasa ospital ate. Gusto mo bang samahan kitang pumunta doon? Saad pa ng kapatid niya. Sunod-sunod siyang tumango habang masagana lumuluha. Walang ibang nasa isip niya ngayon kundi mapuntahan si Cleo. Umarkila ng tricycle si Liam para magkatid sa kanila sa ospital na kinaroroonan ng asawa. Habang nakaupo sa loob ng tricycle ay hindi siya uminto sa kakadasal. Inihingi niya rin ng tawad sa taas ang pagkwestiyon niya sa mga nangyari sa kanya. Nakiusap siya na sana ligtas ang asawa. Tinakbo niya ang papasok sa loob ng ospital patungo sa ICU. Naabutan niya sa labas ang mami at daddy ni Cleo, pati na sekretary nito at si Amira na may hawak na sanggol sa kamay nito. Agad na tumayo ang biyanan niyang lalaki at sinalubong siya ng yakap. Ang mami naman ni Cleo ay matalim na nakatingin sa kanya. Kumusta na po si Cleo? Umiiyak na tanong niya sa ama ng asawa. Tinapik naman ito ang likod niya. Sa awa ng Diyos, okay na siya, iha. Kaya huwag ka na mag-alala. Anito sa kanya. Tumango-tango naman si Andrea. Iginiya siya nito paupo sa kabilang side nang inuupuan ng mami ni Cleo. Tumabi sa kanya ang kapatid. Lahat sila ay walang imikan. Panaka-naka naman niyang tinitingnan ang hawak ni Amira. Nakaramdam siya ng inggit dito. Inggit na sana, ikasama na din niya ang anak ngayon. Naghintay sila doon hanggang sa ilabas ng ICU si Cleo at dinala sa private room na laan dito. Nauna nang pumasok ang mga magulang nito at si Amira. Nanatili si Andrea sa labas, parang hindi niya kaya makita si Cleo na nakaratay sa loob. Naisubsob niya ang mukha sa kamay. Nagpapasalamat siya dahil buhay ito. Nabangga daw sinasakyan nito sa isang truck na nakasalubong nito malapit sa bangin. Buti na lamang at sa isang puno sumalpok ang kotse ni Cleo at hindi dumiretso sa bangin. Nang marinig niya iyon ay kinalabutan siya. Hindi niya kayang isipin na muntik na itong mawala sa kanya. Hindi ka ba papasok sa loob ate? Tanong sa kanya ni Liam. Umiling lamang siya sa kapatid. Mamaya na lang. Para siyang kinakapos na hininga. Sa isipin pa lamang na magkakasama-sama sila sa loob ng kwarto ni Cleo at ni Amira. Bibili muna ako ng kape sa labas ate. May gusto ka bang kainin? Muling tanong ng kapatid niya
na nakita ang pag-aawa sa kanya. Umiling lamang uli siya sa kanyang kapatid. Sige na, bumili ka na. Saad niya dito, saka ito malungkot ng nginitian. Nakalis na si Liam nang biglang bumukas ang pintuan. Napatayo siya nang makita ang mami ni Cleo at si Amira. Can we talk? Anang Donya. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Kahit si Amira ay seryoso din. Tumango na lamang si Andrea. Tungkol ho saan? Aniya dito. Gusto ko makapag-iwalay ka na ng tuluyan sa anak ko, Andrea. Malumana yung boses nito at mahina. Napamaang naman siya dito. Sa bagay, noon pa man ay ayaw nito sa kanya. Kaya bakit pa ba siya magtataka na kinakausap siya nito ngayon tungkol doon? Ina ako, Andrea. At bilang isang ina, kahit hindi pa man nabuhay ang anak mo, ang apo nyo. Timbagang at takakuyom ang kamao na pigil ni Andrea dito. Anak ko, at apo ninyo, Doña Marta. Bakit kung magsalita kayo parang tumigil ka, Andrea? Gigil na saad ang Doña, pero sa mahinang tinig. Ayoko makapagtalo sa bagay na yan. Bumuntong hininga ito. Gaya ng sabi ko, naging ina ka din. Kahit sa maikling panahon lang. Pinigil niya ang sarili niyang sampalin si Doña Marta. Halatang wala itong pakialam sa anak nila ni Cleo. Diretsahin niyo nga ho ako. Taas noong tinitigan niya ang mga ito. Nanlisik naman bigla ang mga mata nito. Ayaw ko maging bastardo ang anak ni Cleo kay Amira. Gusto ko makapaghiwalay ka sa kanya para legal na maging mondragon ang apo ko. Seryoso na wika ni Doña Marta. Inabot ito ang kamay niya, pero mabilis na iniiwas niya iyon. Huwag mo sana ipagkait ang karapatan ng apo ko na magkaroon ng buong pamilya. Dagdag pa nito. Napatingin si Andrea sa sanggol na hawak ni Amira. Para may kumurot sa puso niya nang makita malaanghel na mukha nito. Kamukhang kamukha ito ni Cleo. Ang ilong, ang bibig, at hindi mikakailang si Cleo ang ama nito. Pwede ko ba siyang hawakan? Wala sa loob na pakiusap ni Andrea. She wanted to hold that little angel. Sa tingin niya, ibabae ito dahil na rin sa pink na balabal na nakapaligid sa katawan nito. Gusto niyang maramdaman na hawak niya ang sanggol na nasa harapan niya. Dumilat naman ang sanggol at direktang nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Alam niyang hindi pa ito nakakaaninag, pero pakiramdam niya, nakatingin ito sa kanya. Please? Nakikiusap na tiningnan niya si Amira. Kahit saglit lang. Gusto ko lang maranasan maging isang ina. Kahit sandali lang. Ibibigay niya ang lahat, mahawakan ng munting anghel na nasa kamay nito. Tumingin naman si Amira kay Doña Marta na tinanguan naman ang huli. Nakagat ni Andrea ang labi niya nang ilapit ito sa kanya ni Amira. Nahigit niya ang paghinga nang tuluyan na itong mahawakan. Grace, anak ko. Bulong niya sa isip. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hinalikan niya ang sanggol sa ulo at sinamyo ang amoy nito. Napakabango. Nanonood sa ilong niya ang mabining amoy nito. Ganito din kaya kabango ang anak niya kung nabuhay ito? Napahagulhol si Andrea sa naisip at napahigpit ng pagkakayakap sa anak ni Amira. Look at her, Andrea. She's innocent. Wala siyang kasalanan sa mga nangyari sa inyo ni Cleo. Huwag mo sana ipagdamot sa kanya ang magkaroon ng isang buong pamilya. Narinig niya ang ulit ni Doña Marta. Tinitigan niya ang mukha ng sanggol na nasa bisig niya. Mahatim niya bang agawan nito ng buong pamilya? Isipin niya pa lang, parang nadudurog na ang puso niya. Karapatan nito magkaroon ng ama at ina sa tabi nito. Kung pwede nga lang, na siya na lang maging ina nito, ay napakasaya niya. Pero hindi. Anak ito ni Cleo at hindi siya ang ina. Marahan siyang tumango. Kahit labag man sa kalooban niya, ibinalik niya ang sanggol kay Amira. Umingit ang sanggol at saka umiyak. At tinutunaw nun ang puso ni Andrea. Gusto niya ulit bawiin kay Amira ang bata
pero pinigil niya ang kanyang sarili. Gusto ko lang pong makita si Cleo, kahit ngayon lang. Napangiti naman na maluwag ang dalawa. Sige Andrea, pumasok ka na. Pumasok si Andrea sa loob at nakita niya ang ama ng asawa doon. Nginitian siya nito, pero sa bigat ng pakiramdam niya ay hindi niya magawang umiti rin dito. Lumabas ito at hinayaan siya mag-isa sa loob ng kwarto ni Cleo. May kasangka ng binti ni Cleo at may benda rin ito sa ulo at braso. Magang kaliwang bahagi ng mukha nito at maraming galos. Lumapit si Andrea sa tabi ng asawa. Gusto niya itong yakapin, pero natatakot siya masaktan niya ito. Kaya nakontento na lamang siyang hawakan ng kamay nito at hinalikan niya iyon. Tulog pa rin ang asawa at sabi ng doktor, kung hindi ito magigising sa loob ng 24 hours, maaaring mauwi ito sa coma. Hinaplos-haplos ni Andrea ang kamay nito. Nakita ko ang anak mo. Ano niya dito kahit hindi siya nito naririnig. Napakaganda niya. Kamukhang kamukha mo, Cleo. Mahina siyang tumawa kahit tumutulo na ang luha niya. Gumising ka na dyan, Cleo. Kailangan niya ng isang ama. Tinapik-tapik ni Andrea ang kamay nito na para bang gigising si Cleo kapag ginawa niya iyon. Buti ka pa, meron ng baby. Alam mo, pinahawak siya sa akin ng Mira. Nasa mood atang ngayon kaya pinahawak sa akin ang anak niya. Pagkakuli siyang tumawa sa sariling biro at saka suminghot. Ang ganda niya. Ang bango-bango niya, Cleo. Hindi niya napigilan ang mapahagulhol. Cleo, gusto ko rin ng anak. Gusto ko rin makasama ka. Gusto kong makasama ang anak ko. Kahit ang anak ko lang. Napasubsob si Andrea sa kamay nito at parang batang umiiyak na umiiyak. Pakiramdam ni Andrea ay hindi maampat ang luha niya. Lahat ng sakit, iniiyak niya sa kamay na asawa. Napakasakit, Cleo. Bakit ayaw mawala ng sakit dito sa puso ko? Ngayon na nagsising-in sa kanya ang lahat. Nawalan siya ng anak at ngayon tuluyan nang mawawala sa kanya si Cleo. Mas kailangan ito ng anak nito. Hindi na siya makikipag-agawan pa sa isang walang muwang na sanggol. Tuluyan na niyang palalayain si Cleo para sa katahimikan ng lahat. Nang mga sandaling iyon, ay gusto namang imulat ni Cleo mga mata para aluin si Andrea. Alam niyang si Andrea ang naririnig niya. Masakit ang katawan niya, pero mas masakit marinig ang pag-iyak ng asawa. Gusto niya itong yakapin at saka aluin. Ilang linggo na niya itong hindi nakikita. Miss na niya ito, pero hindi niya magawang imulat ang mga mata. Gustuhin man niyang pisilin ang kamay nito nakahawak sa kamay niya, pero hindi rin niya magawa. Nagagalit siya sa sarili at gusto niyang sumigaw ng sumigaw. Bakit ba ayaw makisama ng katawan niya? Cleo, gusto ko rin ng anak. Gusto ko rin makasama ka. Gusto kong makasama ang anak ko. Narinig niya ang pakiusap nito sa basag na tinig. Sa bawat ikbi ng asawa, parang sinisira ang puso niya. Gusto niya ring umiyak. Masakit din sa kanya na nawala ang anak nila. Ilang linggo niyang nilunod ang sarili sa alak para mawala lang kahit ilang minuto sa isip niya ang pagkawala ng anak niya. Nakukonsensya siya sa nangyari sa pagkawala ng anak nila. Kung hindi siya umalis ng bahay, nandoon sana sa tabi niya mag-ina niya. Nadala niya sana agad sa ospital si Andrea. Hindi sana nawala ang anak nila. Naramdaman niyang hinalikan siya sa noo ni Andrea. Paalam, Cleo. Be a good father. Mahal na mahal kita. Malambing na wika na asawa. Gusto niyang pigilan ito. Gusto niyang sabihin manatili lang ito sa tabi niya, pero hindi niya magawa. Nang tuluyan ng magising si Cleo, ay wala na sa tabi niya si Andrea. Hinanap niya ito, pero ang sabi sa kanya ng daddy niya, inagtungo na si Andrea sa ibang bansa
at kasama si Gary. Nagwala siya at wala siyang pakialam kahit hindi pa siya ganun kaayos. Gusto niyang bawiin ang asawa pero hindi siya makalakad. Kailangan operahan ang tuhod at binti niya para muli mapagtugtong ang nabaling buto. Ang bawat araw na nasa ospital siya ay para siyang pinahihirapan. Ayaw niyang pumikit dahil nakikita niya si Andrea at Gary na masaya sa piling ng isa't isa. Ilang operasyon pa ang ginawa bago siya nakauwi sa bahay. Sa Lagaw siya nagpadala at hindi sununod ang utos ng mami niya. Naroon siya sa mansyon umuwi. Wala siyang pinakinggan. Gusto niya naroroon siya sa bahay kung saan niya huling nakasama si Andrea. Gusto niyang isiping kasama pa rin niya ang asawa. Kahit sa pangarap na lamang. Wala siyang magawa dahil nakakulong siya sa wheelchair. Kailangan niya magpa-therapy para tuluyang makalakad pero tumanggi siya. Lasing ka na naman? Narinig niya ang inis na wika ni Amira. Napatiimbagang naman si Cleo. Kung kaya lamang niyang tumayo, baka nasaktan niya ang babae. Tinuloy lamang niya ang pag-inom ng alak. Cleo, ano ba? Wala ka na ba ibang gagawin kundi ang maglasing sa bahay na to? Sigaw pa ni Amira. Narinig niya may umiyak na bata dahil sa pagsigaw nito. Iniikot niya ang wheelchair paharap dito. Nakita niya sa pinto si Amira habang may hawak na sanggol. Ang anak na gustong-gusto ni Andrea. Napaisip siya. Kung ibibigay niya kay Andrea ang bata, babalikan kaya siya nito? Akin ang bata, Amira. Aniya kay Amira at pinaggulang wheelchair palapit dito. Hindi maaari. Humakbang ito paatras. Tinignan niya ito ng matalim. Sabi ko, akin ang bata. Galit na sigaw ni Cleo dito. Napapit lang naman si Amira. Ayusin mo muna ang sarili mo, Cleo. Sigaw din ni Amira. Tingnan mo nga ang sarili mo, Cleo. You look so miserable. That's because you made me one. Nagtaas baba ang balikat ni Cleo sa sobrang galit. Pinapangako ko sa iyo, Amira. Pagbabayaran mo lahat ng ito. Malakas na binato niya ang bote ng alak dito, pero hindi ito tinamaan kundi ang pinto sa likuran nito. Nalaki naman ang mga mata ni Amira at halatang takot na sandaling iyon. Nahihibang ka na, Cleo. Malakas siyang tumawa. Tama ka, Amira. And I'm going to make you crazy too, just like me. Just wait, Amira. Pagbabayaran mo lahat ng sakit na nadarama ko sa araw-araw. Aniya pa dito, saka pinagulang wheelchair palabas ang kwarto niya at iniwan ito na tigilan doon. Mahanap pa kaya ni Cleo si Andrea? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.